Yo, what's up mga ka-idol? This is Anivert TV. So, meron na naman tayong i-cover ngayon mga ka-idol. So, gawa natin ng video reaction. So, ito naman yung gumulat sa universe na this is the time na i-feature natin si Andy Guillemau. So, isa itong Filipino ang mga ka-idol. Hindi siya pure siyang Pilipino, pero nasa Amerika siya nag-aaral mga ka-idol. So, isa namang Pinoy na susubok na makapasok sa NBA mga ka-idol. Yun nga la, bata pa itong si Andy mga ka-idol. So, sa video na ito mga ka-idol ay ating sabayan o samahan si idol na Goats Descenda mga ka-idol. So, yun po yung may-ari ng video mga ka-idol. So, subscribe natin si idol. So, based sa ating pamagat dito mga ka-idol ay sasabihin natin kung ano yung mga sasabihin ni idol kung ano yung mga bagay na dapat iwasan ni Andy mga ka-idol. So, para mas lalo nating maintindihan, panoorin natin yung video ni idol. So, ipi-play na natin to mga ka-idol. Syempre, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo naman kalimutan paki-subscribe naman at paki-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo. Syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page ko mga ka-idol. Kung doon naman kayo nanonood, ay paki-follow na lang at paki-like yung mismong video. Maraming salamat po at malaking tulong po yan para sa akin. So, yun, ipi-play na natin tong video nito mga ka-idol. So, Andy Guillemau. Si Andy Guillemau, ang newest Filipino basketball prospect na susubok ng kanyang chances sa USA to try to reach the NBA. Andy Guillemau or Andy Guillemau. With that ay paniguradong marami na namang vlogger kagaya ko ang magpi-feature sa player na ito. Some may overhype him, and meron ding paniguradong mga mambabash kapag hindi maganda ang mga pinapakita niya overseas. Pero dito sa Goats Descendants, ang i-discuss ko ay ang mga bagay na dapat iwasan ni Andy to better his chances na makarating sa next level. With the experiences na nakita natin mula sa isang Bobby Ray Parks noong 2015 sa G League at Summer League, papunta sa isang Kobe Paras na nagkaroon ng mapaklang... So mga ka-idol, naglalaro na pala ito sa USA ng G League mga ka-idol kung isang sikat na basketball para doon manonood yung mga ng mga NBA teams mga ka-idol para sila ay makuha sa kanilang team mga ka-idol. So naglalaro na pala si Andy doon mga ka-idol collegiate stint sa Creighton at CSUN hanggang sa isang Kai Soto na nagkaroon ng mga mismanagements mula sa kanyang camp, resulting sa magulong trajectory ng kanyang karera. Ngayong araw ay talakayan naman natin si Andy Guillemau. Tara at pag-usapan natin yan, Goat Fam! Number 1. Avoid going online so much lalo na after a bad game. Social media is a cruel place nga, Goat Fam. At hindi na lingid sa kaalaman natin ang bashing lalo na ng mga Filipino fans tuwing magkakaroon ng hindi magandang laro ang ating mga kababayan. Prove it. Tama mga ka-idol, kung may isang player na hindi maganda yung pinapakita sa isang game ay talagang pinabash ng mga fans mga ka-idol. So yun ang dapat iwasan natin para kay Andy mga ka-idol. Tested na yan kila Kai at Kobe. At sabihin man nila o sa hindi ay malaking effect ang dinadala ng mga nakikita nila online sa mental aspect ng kanilang laro, na in turn ay makakaapekto pa lalo sa kanilang mga game in the future. Instead ay mag-focus ka nga lamang sa grind, Andy, and things will fall perfectly in place sa patuloy mong pagsisipag. Number 2, do not be blinded by money. For sure nga, Goat Fam, ay maraming school dito sa Pilipinas ang o-offera ng malaki itong si Andy para sa kanila na lang maglaro in college. After all, ay isa na ang athletic guard sa mga the best high school guards sa Pilipinas. At pwede namang patosan ni Andy yung mga ka-idol na o-offera siya ng malaking pera dito sa Pilipinas kung hindi siya makapasok sa NBA mga ka-idol. Kung makapasok naman siya, doon na lang siya nandito sa Pilipinas.
Samahan pa nga siya ng US experience. Siguradong he is even a better player paglabas na dyan at tiyak na maraming school sa Pinas ang magbabayad ng malaking halaga to get his services. Pero ang hope nga natin, Gold Fam, ay sa hindi masilaw ng pera si Andy. Once kasi na bumalik siya sa Pilipinas ay tiyak may stagnate na ang kanyang growth, which means natapos na rin ang NBA dream ng 17-year-old. And number 3, huwag magpapadala sa fame. Kalakip ng pagpunta sa USA ni Andy Hemao ay ang kaakibat nitong popularity at fame. Sa bawat kilos at galaw niya dito ay tiyak na mapapansin siya ng mga basketball fans. Ang ating hope ay mag-focus lang ng maigi ang 6 feet guard sa mga basketball-related activities. At huwag pumasok ang kasikatan sa ulo. Maraming magagaling na players ang nadali na ng ganitong sakit na Yun, mga ka-idol, ang ibig sabihin ni idol ay huwag yung lumaki yung ulo kapag ikaw ay nakilala na, lalo na yung magyayabang. So marami pong nangyayari mga magagaling na player, mga ka-idol, na nangyari na ganun. So syempre ibibash sila ng mga fans, mga ka-idol. Hinder din ang kanilang growth and development dahil nga sa nabulag na sila ng kasikatan. Sana nga ay never yan mangyari kay Andy at mag-focus lamang siya sa pag-i-improve ng kanyang sarili in the long run. Mataas ang potential ng isang Andy Hemao. We have seen his growth for the last 3 years at talagang massive ang tinalon niya. From a lanky at payat na bata ay heto na si Andy at hinahabol ang kanyang basketball dream sa ibang bansa. Sana naman ay natutunan na natin ang ating lesson na huwag i-overhype ang bata at huwag din namang magbigay ng walang kabuluhang pambabash sa kanya. Let's support Andy wholeheartedly at naway patuloy lang siyang magpalakas sa Veritas Prep. Magiging crucial ang next 2 years ng isang Andy Hemao sa USA para malaman ang magiging future niya in terms of collegiate basketball or even NBA pa nga. Good luck, Andy, at patuloy lang nakasuporta ang buong Pilipinas para sa'yo. So yun, mga ka-idol, 17 years old. Ang alam ko naman, mga ka-idol, ay 2 years, 17, 18, 19. So 20 ay balak na nga itong magpapadrop sa NBA, mga ka-idol. Sana makapasok naman itong si Andy Hemao, mga ka-idol. So pag-pray natin na makapasok siya sa NBA, mga ka-idol. Huwag nating ibabash. Suportahan ang sarili nating kababayan, mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung ating video. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pagpanood.